Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nilingon ni Amity si Jax na mahimbing ang tulog sa tabi niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng maamo nitong muka, tahimik at kalmado, parang isang panaginip lang ang lahat. Kanina lang ay magkasabay silang nilamon ng bukso ng damdamin at ngayon, narito siya, gising at ginigising ng realidad na si Jax ay tunay na nasa tabi niya. Naalala pa niya ang bawat haplos, ang bawat bulong at ang paraan ng paghawak nito sa kanya para bang ayaw na siyang pakawalan. Hindi niya alam kung ilang beses nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang damdamin kagabi, pero alam niyang bawat sandali ay puno ng pagmamahal, pagnanasa at pangungulila na ngayon lang nabigyan laya. Huminga siya ng malalim at muling ngumiti. Kung pwede lang sanang ihinto ang oras, gagawin niya para manatili sila sa ganitong katahimikan, sa ganitong lapit, sa ganitong uri ng pag-ibig na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Bumangon na si Amethyst at naligo. Nagsuot siya ng puting silk dress, malambot sa balat at preskong presko. Para siyang lumulutang sa gaan ng kanyang pakiramdam ngayon. Everything felt light, bright, and full of happiness. Napakagatlabi siya habang pinupusod ang kanyang mahaba, itim na buhok sabay tingin sa salamin. "You look happy, Amethyst," bulong niya sa sarili. Saka napatawa ng mahina. Pagbaba niya sa kusina, agad siyang sinalubong ng amoy ng bagong lutong sinangag. "Good morning, Ate Dang," masiglang bati ni Amethyst. Halos sabay sa kanyang paglakad papasok ng kusina. Agad siyang nilingon ni Dang na may hawak pang sandok. "Aba, good morning din po, Ma'am Amethyst. Ang aga niyo pong nagising ha, parang may okasyon." "May okasyon nga, masaya lang ako," biro ni Amethyst. "Pwede ba ako magluto ng breakfast ngayon?" Nagkatinginan si Dang at Tata na nagbabanlaw ng pinggan. Napataas pa ng kilay si Bebs. Habang papasok sa kusina, bitbit ang basket ng itlog. "Ha? Kayo po ang magluluto?" Gulat na tanong ni Bebs. "Oo naman, marunong din ako magluto no? Kahit na sunny side up lang," sagot ni Amethyst na may halong tawa. "Ma'am, naku po, wag na. Baka po mapagalitan kami ni Don Roger kapag nakita kayo nasa kusina," ani Dang. Medyo kabadong tono. "Sige na po ma'am," sabat ni Bebs. "Kaya naman na po namin ni Ate Dang ito. Baka pumapasok pa kayo. Hindi magagalit si Tatay Roger, promise. Ako naman ang nagpresenta. Please," sabay kindat ni Amethyst habang nakalagay ang dalawang palad sa harapan, parang batang nakikiusap. Napatawa tuloy ang tatlong kasambahay. "Ay naku, sige na nga, Ma'am Amethyst, pero kami ang maghihiwa ng sibuyas ha?" Natatawang sabi ni Dang. "Deal," sagot naman ni Amethyst sabay talon sa tuwa. Tahimik na nagluto si Amethyst habang abala rin ng ibang katulong sa kanilang gawain. Paminsan-minsan ay napapatigil siya, hindi dahil nalilito kundi dahil may naaalala. Si Jax, ang mukha nito habang natutulog at ang nangyari kagabi. Hindi na niya binabalikan ng buo pero hindi rin niya maiwasang mapangiti. Simpleng alaala lang pero sapat na para gumaan ang pakiramdam niya. Wala siyang iniisip na mabigat, wala ring bumabagabag sa loob. Kahit hindi niya masabi ng malakas, alam niyang masaya siya. At kung ito man ang simula ng pagbabago, handa siyang tanggapin. Nakaupo ng lahat sa dining, naroon sina Roger at Wendy. Maging ang buong pamilya ni Ramil ay kompleto. Kadarating lang ni Jax. Binati ang ama at ang biyanan saka umupo sa tabi ng kanyang ama. "Si Amethyst po?" tanong ni Jax habang hinahanap ang asawa. Isa-isang inilabas ang mga katulang mga pagkain. Napansin ng lahat na tila mas maraming nakahain kaysa karaniwan. "Wow, ano meron? Parang fiesta sa dami ng pagkain," komento ni Carlota. Nalalaki ang mga mata. "Niluto po itong lahat ni Ma'am Amethyst," sabat ni Tata. Mariing napalingon si Roger sa kanyang mga kasambahay. "Pinagluto yung senyorita nyo na ganito karami?" tanong niya. May galit sa boses, natigilan at takot ang tatlong kasambahay sa biglang pagtaas ng kanyang boses. "Don Roger, si Ma'am po ang nagpumilit," nanginginig na sagot ni Bebs. Pumasok si Amethyst sa dining dala ang tray ng kape at mainit na tubig, kasamang maliit na tasa. Lahat ng matay nakasunod sa kanya. "Tay Roger, ako po nagpresenta. Huwag niyo pong papagalitan sina Ate Dang," nakangiting sabi ni Amethyst habang nilalapag ang tray sa tabi ng biyanan. Nginitian si Amethyst ng tatlong kasambahay at tinanguan niya ang mga ito. Bago sila bumalik sa kusina,
Ipinagtimpla na muna niya ng kape ang kanyang biyanan, saka isinunod ang kay Jax. Hindi napigilan ni Tio ang mapangiti habang pinagmamasdan si Amethyst. May kung anong pagbabago sa dalaga na para bang maaliwalas ang aura nito. Samantalang nakatitig lang si Jax. Tahimik pero puno ng tanong ang mga mata. Hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa liwanag ng umaga o sadyang may ibang ningning sa mga mata ng kanyang asawa ngayon. Umupo si Amethyst sa tabi ni Jax at ng kanyang inang si Wendy. Maingat niyang nilapag ang kape para kay Jax. Napangiti si Wendy habang tahimik na nakamasid. Sa dami ng mga pinagdaanan ng anak niya, masarap sa pakiramdam na makita itong masayang nakangiti at malapit sa taong mahal nito. Lumipas pang mga araw at isang buwan nang nakakalipas mula ng manirahan, sina Amethyst at ang mama niya sa mansyon. Maayos ang naging pamumuhay nila at unti-unti na rin naging malapit ang mag-ina sa pamilya Barrowell. Natutong mag-drive si Amethyst at naging madalas na rin ang mga lakad nila ng kanyang ina. Minsan ay sabay pa silang namimili ng bulaklak para sa papa niya sa tuwing dinadalaw nila ang puntod nito. Hindi na rin gaanong napapansin ni Amethyst ang mga pag-alis ni Jack sa mansyon. Alam naman niyang sa ina nito siya laging nagpupunta. Wala na ring tensyon sa pagitan nila kapag nagkakasalubong sila sa hallway o sa hapagkainan. Tahimik pero hindi na kasing bigat ng dati. Sa halip na mag-focus sa mga tanong na hindi rin niya alam ang sagot, mas pinili ni Amethyst nito ng pansin sa mama niya. Mas naging bukas ang kanilang usapan. Napag-uusapan na nilang nakaraan, ang mga pangarap at pati ang mga pagsisisi. Madalas silang magkwentuhan sa gabi, habang sabay silang nag-aayos ng mga lumang larawan sa kahon o habang nagkakape sa beranda. "Hi Papa, nandito na naman kami ni Mama," sabi ni Amethyst habang nilalapag ang bulaklak na binili nila. Sinindihan naman ni Wendy ang dalawang kandila at tinirik sa magkabilang gilid ng lapida ng kanyang asawa. "Namimiss ka na po namin ni Mama. Sana po nandito kayo, kasama namin," mangiyak-ngiyak na sabi ni Amethyst. Hinawakan ni Wendy sa balikat ang anak. "Amethyst, naririnig ka ng papa mo. Dapat masaya tayo, hindi ba?" Aniya, pilit iniiwasang mapiyok, maging siya'y nagiging emosyonal. Isang buwan na rin simula nang mawalang asawa sa piling nila ng kanyang anak. Parang kailan lang kasama pa nila ito, nasa tabi niya't inaalagaan. Bigla na lang napahawak si Amethyst sa ulo niya. "Ma, ang bigat po ng pakiramdam ko." May hinang bulong nito habang unti-unting namumutla ang muka. "Amethyst," tarantang tawag ni Wendy. Lumapit siya kaagad, inalalayan ng anak na tila nawawalan na ng lakas. Nanlambot ang tuhod ni Amethyst at halos bumagsak o hindi lang siya nasalo ng ina. "Amethyst, anak!" sigaw ni Wendy habang niyayakap to. "Huwag mo ko takutin, anak. Amethyst!" Nagmamadaling bumabiyahe si Jack sakay ng kanyang kotse papunta sa ospital kung saan dinala ang asawa niya. Tumawag kasi si Mama Wendy at halos hindi niya maintindihan agad ang sinasabi nito dahil sa taranta. Nahimatay daw si Amethyst habang nasa sementeryo sila. Hindi na siya nag-isip pa. Agad siyang nagpaalam kay Tristan at halos hindi na niya maalalang sagot nito. Ang tanging nasa isip niya ay si Amethyst. Bakit ngayon pa? Bulong niya habang mariing nakahawak sa manibela. "Amethyst, sana okay ka lang," ramdam ni Jack sa mabilis sa tibok ng puso niya. Pawisan ang mga palad, pakiramdam niyang tagal ng bawat segundo habang binabaybay ang daan. Pagkarating niya sa ospital, halos tumilapon ang sasakyan sa pagkapreno niya sa harapan. Hindi na niya inisip kung maayos bang pagkakapark, ang nasa isip lang niya ay si Amethyst. Agad siyang nilapitan ng gwardya. "Sir, bawal pong magpark sa harapan ng ospital." Sita nito, may otoridad ang boses. "Sorry po, kailangan ko lang po makita kaagad ang asawa ko," sagot ni Jax, habol ang hininga. Halatang balisa, parang nakikiusap ang bawat salita niya. "Naintindihan ko po sir, pero bawal po talaga." Napahawak si Jack sa ulo niya. Nangihinig ang kamay niya, pakiramdam niya hindi siya makahinga sa kaba. Ngayon lang siya sobrang natakot at nag-alala ng ganito sa kalagayan ng asawa. "Maaari po bang kayo na lang ang mag-park?" Halos pabulong na pakiusap ni Jax. "Emergency lang po talaga, kailangan ko siyang makita ngayon na." Saglit na natahimik ang gwardya. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kita marahil ang panginginig sa katawan niya. "Sige po sir," malumani na sagot ng gwardya, sabay abot sa susi. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Jax. Mabilis siyang tumakbo papasok, dala ang panalangin na sana hindi pa huli ang lahat. Halos lakad-takbo ang ginawa niya papunta sa private room kung saan nakakonfine si Amethyst. Pagkakita pa lang niya sa number ng kwarto ay kaagad siyang pumasok at tamang nandun din ang doktor. Napansin agad siya ni Mama Wendy.
"Dok, nandito na pong asawa ng anak ko," sabi ni Wendy. Hinihingal si Jax nang lumapit sa doktor at sa kanyang biyanang babae. "Ako pong asawa ni Amethyst Barrowell. Mr. Barrowell, I want to inform you that your wife is a 1 month pregnant. Kaya po siya nawala ng malay. Pero huwag po kayong mag-alala. Walang masamang nangyari sa mag-ina ninyo." Diretsong pahayag ng doktor. Dahilan para mapatigil si Jax. What? Napaawang ang bibig ni Jax. Para siyang tinamaan ng malakas na hangin. Nanatili siyang nakatayo pero parang nanghina ang tuhod niya. "Buntis si Amethyst?" Tanong niya. Halos pabulong, hindi rin makapaniwala. Tumango ang doktor. "Yes, 1 month. Maayos ang lagay niya ngayon pero kailangan niya magpahinga." Napatingin si Jax kay Mama Wendy tapos na natutulog na si Amethyst sa kama. Tahimik at payapa ang mukha nito pero ang puso ni Jax parang hindi makalapat ang tibok. Halo-halong nararamdaman niya. Gulat, takot at saya. Sari-saring emosyon na hindi na niya mapangalanan ng iba. Napaupo siya sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Amethyst. "Buntis ka, wife." Mahina niyang bulong, parang gusto niyang matawa pero naiiyak siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi siya handa, wala pa sa isip niyang magiging ama. Pero sa kabila ng lahat may kung anong init sa dibdib niya. Hindi to galit at hindi rin takot. Para bang biglang may bumukas na parte ng puso niya na hindi niya alam na meron siya. Napatingin siya sa tiyan ng Amethyst. Maliit pa pero nandun na. Nabuo na ang buhay na parte nilang dalawa. "Magiging tatay na ako," mahinang sambit ni Jax. Habang pinipilit pigilan ang pagbagsak ng luha sa mga mata niya. Napamulat ang mga mata ni Amethyst. Puting kortina ang unang bumungad sa paningin niya. Mabilis siyang napailing. Hindi itong kwarto nila ni Jax. Nasaan siya? Anong nangyari? Napabalikwas siya ng bahagya. Agad na hinanap ang mama niya. Pero napatigil siya na maramdaman ang mainit na kamay na nakahawak sa kamay niya. Doon lang niya napansin si Jax na nakatalungko sa tabi ng kama. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Tulog ito pero halatang pagod. Parang ilang oras na itong nagbantay. "Jax," mahina niyang yugyug sa asawa. Pilit siyang ginising. Kaagad dumilat si Jax na marinig ang boses ng asawa. Agad siyang napaupo at hinawakan to. "Wife, gising ka na. Nasa ospital ba ako?" Tanong ni Amethyst, medyo namamalat pang boses. "Oo, sinugod ka ni mama kanina. Bigla ka nalang nawalan ng malay. Kinabahan din ako nang tawagan ako ni mama tungkol sa nangyari sa'yo." Napatigil si Amethyst. Pilit niyang inalalang nangyari. Ang huling natatandaan lang niya, bigla siyang sumakit ang ulo tapos parang umiikot ang paligid. Napatingin siya sa dextrose na nakakabit sa braso niya. Pagod lang siguro to. Wala naman ako nararamdamang kakaiba. Nasaan na si mama? "Pinauwi ko na muna. Sabi ko ako nang bahala sa'yo. Ubusin mo lang yung dextrose tapos uuwi na tayo sa mansyon. May gusto ka bang kainin?" Umiling si Amethyst. Wala siyang gana. "Hindi ako nagugutom. Mas gusto ko na lang umuwi at doon magpahinga." "Anong sakit ko?" Tanong niya. May halong pagkabahala at pagkakuryoso. Napangiti si Jax at marangin nawakan ng kamay ni Amethyst. Bagay na ikinataka nito. "Jax, wag mo kong intian ng ganyan. Sagutin mo na lang yung tanong." Niritang sabi niya. Kita sa mukha ang inis at pagod. Humalakak si Jax na mapang-asar. Alam niyang mabilis uminit ang ulo ng asawa, lalo pat pagod at nanghihina to. Pero hindi niya rin mapigilang matuwa. "Teka lang, masama sa'yong magalit." Malambing niyang sabi. Hinaplos niya ang buhok ng asawa. Sabihin mo na lang kasi." "Binibitin mo pa ako." Kunot ang noong usal ni Amethyst. Nawawala na siya ng pasensya sa asawa. Umayos ng upo si Jax at tumitig sa mga mata ni Amethyst. "Wife, buntis ka. We're having a baby." Saglit na napatigil si Amethyst. Pinoproseso sa utak niyang sinabi ni Jax. Napakunot ang noo niya. "Ha?" Tanong niya na tila ba nabingi siya sa narinig. "Buntis ka?" Ulit ni Jax, ngayon ay seryoso ng boses. Hindi na naman kaagad nakapag-react si Amethyst. Nanatiling nakatitig lang siya kay Jax at parang di makapaniwala. "Wait, buntis? Ako?" Bulong niya. Halos hindi makalabas ang boses sa gulat. Tumango si Jax sa muling hinawakan ng kamay niya. "Oo, kaya ka nahimatay kanina. Sabi ng doktor, kailangan mo lang ng pahinga at wag na masyadong ma-stress." Dahan-dahan nang bumagsak ang luha ni Amethyst.
Hindi pa man siya nagsasalita pero malinaw ng sinisigaw ng puso niya. May nabubuo na sa loob niya. Buhay, isang munting kaluluwang bunga ng pagsasama nila ni Jax. Anak nila, anak niya. Tahimik na napangiti si Amity sa gitna ng luha. Hindi man itong paraang inakala niya na mabubuntis na. Hindi pa siya mahal ng asawa pero buong-buong pagtanggap niya sa magiging anak nila. Sana'y hindi dito matapos ang kanyang papel sa buhay ni Jax sa oras na maisilang na niya ang anak nila. Ito ang kinatatakutan niya, ang masanay sa presensyang hindi pala panghabang buhay. Kailangan na mabuntis siya dahil siya ay isang kasunduan. Pero pinasok nila ito at ngayon ay may buhay na nakataya. Ngunit sa gitna ng pagkalito, isa lang ang sigurado siya. Nandun si Jax, nasa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Ramdam niya presensya nito kahit na walang salitang binibitawan. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan magiging totoo ang pagiging mag-asawa nito kung ang pundasyon nila isang kasunduan lang? Napangiti si Amethyst nang wala sa sarili, habang pinagmamasdan si Jax na ngayon ay muling pinipilit na magkasaya sa malit na sofa sa sulok ng kwarto. Halos hindi kasyang katawan nito doon at hindi na mabilang kung ilang beses na siyang nahuling halos mahulog habang natutulog. Ano ba? Halika na dito sa tabi ko. Alok ni Amethyst sa mihinang tinig kay Jax sabay tapik sa bakanteng espasyo sa kama. Umiling si Jax, bahagyang ngumiti. Okay lang ako dito, masikip ang kama, baka maipit si baby. Gustong matawa ni Amethyst. Maliit pa ang tiyan ko, no? At hindi naman masasaktan si baby kung tabi tayo. Saka hindi ka nga komportable dyan. Nariin niyang tugon. Ako na nga ay naka-confine pero ikaw mukhang ma-stress. Ngumiti ulit si Jax pero hindi pa rin gumalaw. Tumagilid ang ito at tinignan siya. Okay lang ako, Amethyst. Basta ikaw, ayos ka lang, kayo ni baby. Natigilan si Amethyst. Hindi siya kagad nakapagsalita. Ngayon siya lang ulit nakapakita ng ganitong klaseng concern si Jax. Yung walang halong yabang, hindi sa pilitan at lalong hindi galing sa guilt. Sincere at tahimik pero ramdam na ramdam niya. Sanay na siya sa panahong siya lang ang kumakapit. Siya ang laging nauunat, laging naghahanap. Ang laging nagtatanong kung okay pa ba sila. Kaya ngayon narinig niya muli sa mismong bibig ni Jax ang kayo ni baby. Para bang may isang bahagi sa puso niyang matagal nang nanahimik at muling nagising. Parang gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na maramdaman ulit ang lambing na hindi na niya inasahan pang maririnig mula dito. Hindi na siya sumagot. Pinanood na lang niya si Jax habang unti-unti itong nagpikit ng mata. Napansin niyang malalim ang paghinga nito. Waring pinipilit labanan ang pagod pero hindi na kinaya. Nang tuluyang makatulog si Jax, umayos siya ng higa. Dahan-dahan para hindi makaistorbo. Wala sa sariling napangiti. Tila kinikilig sa simpleng gesture na yon, ang simpleng presensya ni Jax. Ang pag-aalala, tahimik na pagbabantay at ang pag-alaga sa kanya. Minsan hindi na kailangan matatamis na salita. Minsan sapat na yung totoo at ngayong ramdam niyang totoo si Jax. Sana nga totoo na. Discharge na si Amethyst mula sa ospital. Sa wakas, makakauwi na rin siya matapos ang isang araw ng confinement. Pero habang nag-aayos ng gamit, hindi ang sarili niyang kalagayan ang iniisip niya. Kung hindi ang lalaki hindi siya iniwan sa buong panahong iyon. Isang buong araw na hindi umaalis si Jax sa tabi niya. Umaalis lang ito para maligo o magbihis. Pero laging bumabalik agad at parang takot mapalayo ng matagal. Tahimik lang ito kadalasan pero ang bawat kilos, ang bawat simpleng pag-abot ng tubig, pag-aayos ng kumot at pagbabantay habang natutulog siya, lahat yun ay ginawa ni Jax para sa kanya. I already paid the bills at binili ko ng resetang vitamins para sa'yo at sa baby. May gusto ka bang kainin ha, Amethyst? Baka may cravings ka na, sabihin mo lang sa akin. Dere-derechong sabi ni Jax na nakapasok na sa kwarto. Napangiti si Amethyst ng bahagya. Wala pa naman akong gustong kainin sa ngayon. Ang gusto ko lang ay makauwi. Ayoko ng amoy ng ospital. Parang mas lalo akong magkakasakit dito. Natatawang Aniya. Hindi yun isang reklamo. Excited na rin silang lahat na makita ka. Lalong-lalo na si tatay. Nung nalamang buntis ka, hindi na makatulog. Pagbibida ni Jax, nabanaag din ng saya sa mukha niya. Napatingin siya sa inaayos nitong mga damit at nilalagay sa malaking bag. Napayuko ang asawa niya na parabang sa kanya nihirapan na to. Mabilis nilipitan ni Jax si Amethyst. Ako nang mag-aayos niyan, maupo ka na lang. Hindi mo kailangan gawin lahat, wife. Kung may gusto kang kainin o ipagluto, sabihin mo lang sa mga kasambahay. May 4 tayong kasambahay sa mansyon. Bahagyang ngumiti si Jax habang inaayos ang mga gamit.
Ang tanging gagawin mo lang ay siguraduhing maayos ang anak natin. Ang nasa sinapupunan mo, yun lang ang importante. Napatigil si Amethyst kay Jax habang inagaw nito mula sa kanyang mga damit at maingat na ipinasok ang mga yon sa loob ng bag. Hindi siya sanay. Hindi sanay na makitang ganito ito. Kalmado, maalaga at tila ba may malalim na pangunawa na pinagdaanan niya. Ito na naman, muli na namang bumabalik ang pakaramdam. Yung hindi niya mapigilan. Yung unti-unti siyang nahulog muli sa asawa niya. Tahimik siyang sumunod sa sinabi nito. Umupo siya sa gilid ng kama habang pinapanood si Jax na parang kabisadong ginagawa. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin nagreklamo. Lahat ng kilos nito'y banayad at sinserong inilalay sa kanya. Hindi niya alam kung ito na bang pagbabago na matagal niya nang hinihintay. O baka sandali lang ito ulit at bukas babalik na naman sa dati. Pero sa ngayon pinipili niyang damhin ang bawat sandali. Ang bawat simpleng atensyon, bawat malasakit dahil sa halos magdadalong buwan. Nilang pagsasamay ngayon lang niya naramdaman na may karamay siya. Na hindi siya nag-iisa. Napangiti na naman siya nang hindi namamalayan.